Alamin po natin ang sitwasyon sa nangyari nga baha diyan po sa Davao de Oro. Mula po sa kanilang First District Representative po, walang iba kundi si Congresswoman Maricar Zamora. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman Maricar. Good morning po. Yes, good morning. Okay. Well, unang-una po, kung kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan? Kasi balita nga po natin ay may mga nangyaring pagbaha at meron pong tama po ba? May 8 na po namatay sa kasawiang palad dahil nga po sa mga pagbahang ito, ma'am? Yes, good morning, Ninian. Good morning sa lahat ng tagapakinig. Yes, the past days naging challenging din on the part ng mga tao natin sa Davao de Oro dahil nga sa shear line. At yung shear line ay nag-result nung landslide at pagbaha sa aming probinsya sa Davao de Oro. May reported tayo na 4 na casualty sa 2 bayan. Sa isang bayan may 3, bale isang pamilya, yung tatay at 2 anak dahil sa landslide. At sa municipality ng Pantukan may isang na-report din tayo na nasawi dahil sa landslide. Opo. So ito pong mga landslide na to ay hindi po sila nakapag-evacuate, ano? Ano po bang nangyari? Biglaan po? Or hindi po sila nakinig sa panawagan na mag-evacuate? Well, unfortunately, yung sa case ng isang pamilya, hindi sila nakinig dun sa panawagan. Ilang beses na silang binalikan ng mga officials ng barangay para mag-evacuate, ayaw nilang iwanan yung kanilang bahay. So, akala nila parang ulan lang na ordinaryo. So, yung area na yon actually is a flood-prone area, landslide-prone area. Unfortunately, hindi sila nag-heed doon sa call ng barangay officials, kaya na landslide. Nakakalungkot naman po yung balitang yan. Ito po yung buong pamilya po ba? Yung may tatay at saka yung anak? Tama po? Kasama po ba yung nanay? Yung tatay at 2 anak. Yung nanay hindi kasama kasi nagtatrabaho sa Davao City. Dun sa malayong lugar, no? So, tinawagan na lang siya na yun ang nangyari sa kanyang pamilya. So, bale, yung tatay at 2 anak lang ang nasawi. Kung laking dagok naman po yun para doon sa nanay, ano po ang tulong na binibigay po natin para sa kanya bukod sa financial, pati po siguro psycho-social? Yes, oo. Nung pinuntahan ko nung Saturday, binisita ko, parang nasa state of shock pa yung nanay. Kaya yung LGU naman, yung local government unit, nag-commit din na bigyan din ng psychosocial assistance, not just the financial assistance, kasi talagang in a state of shock pa yung nanay. So, nag-aasikaso ngayon is yung pamilya nung nasawing tatay, bale sila ngayon yung nag-aasikaso. And pinuntahan din naman sila ng DSWD, binigyan ng assistance, binigyan din natin ng provincial at ng local government unit. So, nakaalalay ng local government unit sa kanila. Opo, Congresswoman Maricar, good morning po. Mixed busos po ito. Pero from kumbaga bigger picture po, no, kamusta po yung naging ulan dyan? And at the same time, kamusta po yung kumbaga naging response po ng inyong LGU, ng inyong mga mamamayan, and at the same time, yung naging epekto po ng baha dyan? Yeah, good morning, Migs. Ito kasing shear line, parang halos every year kasi nangyayari dito sa amin, no? At yung effect nun in the past years, talagang negative yung effect. Lumulubog yung most of our towns, especially yung municipality of Moncayo, because that's where nalocate yung Agusan River. Yung Agusan River kasi malaking river yon na parang catch basin ng lahat ng tubig from the highlands. So, every time umuulan ng 2-3 araw, lubog yung municipality of Moncayo. But this time, we can say na maganda yung feedback ng mga tao. In fact, nag-viral nga yung ilang post ng appreciation ng mga tao na this time daw,
hindi na nila na-experience yung lubog na lubog sila sa baha. They attribute actually that effect dun sa mga flood control projects na nilagay dun sa Agusan River banks, no, ng Municipality of Moncayo. So surprisingly, hindi, as to the flood, hindi ganun yung sobrang laki ng damage dun sa area ng Agusan River. So mismo yung mga tao ang nagsabi, no, na nakatulong yung project sa kanila. Opo. Ma'am, kung ang tanong ko po siguro tanong na practical at technical kasi 'di ba? Ito nga pong pag sinabi nating flood control is synonymous siya sa wala, ghost or substandard. Pero at least maganda po yung nakakarinig tayo ng mga ganitong klase ng mga examples na ito pala talaga, gumana siya. So more or less, ma'am, sa usapang technical, ano po ba itsura ng isang gumaganang flood control project? Para po ma-visualize po ng ating mga nakikinig ngayon. Oo. Yung flood control, kasi pag sabihin mo kasi yung flood control, it's a generic term for anything that parang anything na intervention natin for the flood control. Opo. Usually kasi, ang pakalam ng iba, pag sabihin mong flood control, it's just the infrastructure, yung revetment. Pero kasi, yun yung nakikita. So, kung gusto mo siyang i-imagine, it's a concrete siya na infra na nilalagay sa riverbank, sa tabi ng river. Tapos, yun yung nag-serve na panangga nung tubig from the river na mag-overflow. So if it's done kung maayos yung pagkatrabaho at pulido, siyempre kahit gaanong lakas ng tubig, baha, hindi siya nagigiba at hindi siya nag-overflow. So I think yan yung situation ngayon sa amin na yung riverbank is being protected by that flood control infrastructure, yung revetment. But aside from that kasi, component ng flood control is yung other components din na ginagawa ng local government unit. Like for example, yung proper waste disposal. Kasi no matter how strong your infrastructure will be, pag hindi naman maayos yung system dun sa mga barangay at sa mga community on the waste disposal, hindi rin siya may effective. Kasi marami ding basura na sasabay din sa tubig. So, it's actually component, no? And then, yung dredging, yung pag-desilt ng river is also one component in which yun yung nakikita naming problem ngayon na mabilis yung pagtaas ng tubig kasi silted na yung ating river. So, isa yan sa mga challenges natin despite the seemingly positive effect ng revetment infrastructure. But I think madami pa ang kailangan na gawin para maging mas effective yung flood control project natin. Opo. At yun nga po, kayo po ay nanawagan sa ating gobyerno ng additional na flood control funding dahil nga po sa nangyari po sa inyong lugar kung saan gumana itong flood control. Para pong syempre yung mga tao ngayon medyo allergic sa salitang flood control. Pero yun nga napasama na rin siya, no? Pero in your case po ay nananawagan po kayo ng additional budget. Bakit? Nakulangan po ba? Nahinto po ba? Meron po ba kayong mga proyekto na hindi pa natatapos? At ano po ang mangyayari sa mga ito? Congressman Maricar Zamora. Yeah. Kasi for example, yung Agusan River na sinasabi ko, yung kinikwento kong Agusan River where may effective siya na flood control project. It's a long stretch of a river. So, series of flood controls by phase kasi yung ginawa. And then, ngayon, 2026 budget, naging policy kasi ng national government na itigil lahat ng funding for flood control kasi kailangang evaluate muna dahil nga dun sa controversy, which we fully understand. So ngayon, dahil nasa phase ng evaluation and assessment yung DPWH, yun yung panawagan namin na huwag sanang mag-generalize lahat na pagsabing flood control, lahat negative. So sana matingnan nila yung this part of our country, yung amin, na naging effective yung aming flood control. At kung hindi siya matatapos yung ibang phase kasi, ang worry namin din is still bibigay pa din kahit
kahit gaano katibay siya ngayon, pero dahil hindi na siya makompleto in terms of funding, magkakaroon pa rin ng possibility na masisira yung structure. So, I think, kasi ngayon, parang nakatutok kasi tayo dun sa lahat ng negative na flood control, dun nakafocus yung ating attention. Sana, ang panawagan natin sa national government, isitingnan yung iba namang effective effect ng flood control and then see objectively kung we are worth ba natin bigyan ng pondo. And anyway, we will submit naman kung ano yung magiging policy ng national government in terms of coming up with a more comprehensive proposal on flood control. Totoo po yun, Kong, kasi syempre ang tubig, dadalo yan sa agos. Kung nga makumpleto mo nga itong isa, pero kung mapigilan mo nga, pupunta naman sa iba, baka hindi rin siya maging effective kung hindi siya buo. At least po sa inyong distrito, meron pa po ba kayong mga ina-upgrade, mga kailangan pa pong tapusin, at gaano po kahalaga yun? At saan-saan po siya, yung mga vital parts na makumpleto po at least itong flood mitigation or flood control project? Yes, ang laki ng effect nito, ang laki ng positive effect ng existing natin na flood controls. Kasi nga, during flood, sa sobrang lakas ng ulan, nakikita natin ngayon, in fact, even in our reports will show na hindi na ganun kadami ang mga nag-evacuate kasi nga hindi lahat, yung dating binabaha, hindi na lahat ngayon binabaha dahil din sa mga structures. However, ang continuously raining and yung regular din na mga pagsama ng panahon will also cause silted rivers, no? So, pag wala kasi tayong desilting project, kahit pa may revetment infrastructure tayo, magiging challenge din yun on the part ng community. So, yun yung ating panawagan din na mas maging comprehensive yung approach natin, na hindi lang paglagay ng infrastructure, but tutukan din sana yung pag-allow ng desilting. Kasi walang ganong capacity ang ating mga local government units. Kailangan ng dredging machine, kailangan ng equipment para mag-desilt. So, yan din yung isang panawagan natin sa national government through DPWH. Ayun. Okay, so wala pala kayong mga equipment para sa mga pagdedredge, ma'am? Yes, so ang DPWH merong equipment pero very limited. Ang mga ang mga LGUs meron namang mga equipment like backhoe and dump trucks pero walang dredging machine. Yun kasi ang mas importante, especially kung malalaking rivers na ang pag-uusapan. So I think mas magiging effective kung instead na we focus only on the coming up with infrastructures, the national government will also invest on dredging machines to be able to help local government units na ma-desilt yung ating mga silted rivers. Ayun, at least yung mga dredging machine po, kitang-kita yan ng taong bayan. Nandiyan ba siya o ghost ba yan, no? Kumbaga, yes. mas may ebidensya na nagtatrabaho yung machine. Hindi kailangang i-bid, hindi kailangang daan sa contractors. Pwede naman kasi the dredging machine doon i-assign and then local government units will help din sa fuel ng machine. Alam mo yun, yung pwede sang collaboration between the national government and LGU na hindi kailangang mag-involve ng private contractors. Alright. Maraming salamat po, Representative Maricar Zamora ng 1st District ng Davao de Oro. Ingat po kayo.